Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Welcome na naman sa ating pong pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At kumusta po kayong lahat at nawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin. At samahan niyo po kami sa gabing ito sa pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At atin rin po kumustahin ang ating pong partner mula po sa Tigbinan, Camarines Norte, Brother Bernard. Kumusta po kayo dyan sa inyong kinaroroonan sa mga oras na ito? Maraming salamat po at magandang gabi po dyan sa inyo po at sa lahat ng patuloy na sumusubaybay po sa atin sa gabing ito. At sa tulong ng Panginoon ay maayos naman ang panahon, maayos din po ang kalagayan natin sa mga oras po na ito. Kaya purihin po ang Diyos sa gabing ito po. Alright, salamat po kapatid na Bernard. At yun lang naman po lagi ang ating pong dasal sa ating pong buhay na Diyos. Nabigyan tayo lagi ng magandang kalusugan. At sa gabing ito, mga kaibigan ko, ang ating pong paksa na ating pong matutunghayan at pag-aaralan, ito po ay patungkol pa rin sa chapter 24 ng Matthew, part 5 ng ating pong pag-aaral. At kung sakaling meron kayong mga katanungan, komento at reaksyon, pwede po kayong mag-message sa ating comment section. At samahan niyo po kami mga kaibigan ko sa gabing ito. At bago po tayo magpasimula sa ating pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Hilingin po natin sa dakilang Diyos ang kanyang guidance upang maunawaan po natin ang kanya pong mga banal na salita. Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat ng inyong kaharian ay nasa dako ng mga kalangitan. Diyos ni Abraham, Isaac at ni Israel, Diyos na nagmamayari sa aming pong mga buhay. Narito po muli ang inyo pong abang lingkod sa gabing ito. Una sa lahat, patawarin kami sa aming pong mga pagkakasala sa inyo. Saan man kami na sumpungan na nagkulang at nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, naway inyo po kaming patawarin upang magiging karapat dapat kaming pag-aaralan sa gabing ito ang inyo pong mga banal na salita. At maraming salamat sa buong araw sa inyo pong pag-iingat sa aming pong mga gawain. At narito kami sa gabing ito, samahan kami sa inyo pong banal na espiritu, ang kaalaman nawa, karunungan at kaunawaan ay inyo pong ipagkaloob sa amin upang maihayag po ang inyo pong mga salita at ganoon din ang unawa sa amin pong mga sumusubaybay upang maunawaan ang inyo pong mga mahiwagang salita. At lalo tigit sa amin pong mga kaibigan at mga kapatid na nasa karamdaman, physical, naway dalawin sila amang banal at pagalingin sa kanilang mga karamdaman upang makagawa sa mga gawaing araw-araw at higit sa lahat sa paggawa sa pagsunod sa naayon lamang sa inyong kalooban. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig sa aming pong mga dalangin. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at pinasalamatan sa pangalan ni Jesucristo na aming personal at tagapagligtas. Amen. Okay, magandang gabi po sa ating pong elder sa Taytay Church. Ang ating pong masigasig na elder. Good evening po, Elder Jico Boko. And then also sa ating pong follower sa Tingog sa Pasidaan. Maayong gabi sa tanan nga mga Bisaya. Maayong gabi. At sa gabing ito, proceed na po tayo mga kaibigan ko sa ating pong paksa na ating pong pag-aaralan. Part 5
ng Matthew 24. At kung sakaling meron kayong mga katanungan, pwede po kayo magtanong. So atin na pong ibigay ang panahon sa ating pong partner, Brother Bernard. Go ahead po, kapatid. Maraming salamat po at magandang gabi po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nanonood at nakikinig po sa ating ginagawang pagtalakay sa mga salita po ng ating Panginoon. At ganon din sa patuloy na gawain natin sa Panginoon nawaan ang Diyos po ang itinataas natin dito at hindi po ang ating mga sarili po. Kaya mahalaga na i-proklama natin itong mga salita kasi ito yung role o gampanin talaga po natin bilang tinawagan po ng Diyos sa mga panahon na ito na nabubuhay ang tayo sa mga huling araw na ito. At ngayong gabi ay part 5 na po ito ng Mateo 24. Yung natitirang verse, tatapusin natin, pag-aaralan po natin. At may karugtong pa ito sa chapter 25, ang konteksto ng Mateo 24. Kaya dito sa Mateo 24 pa rin tayo, part 5 po ito. At pag-aaralan natin yung patungkol pa rin sa binanggit ni Kristo na paano darating po siya sa kanyang pagbabalik sa ikalawa. At ano yung sinasabi ni Kristo diyan po sa aklat na yan. So titingnan natin sa Mateo 24 yung tungkol sa darating na Kristo at yung sinasabi niya na gaya ng magnanakaw yung nandyan po sa Mateo 24 at gaya at meron siya diyang parabola, maikling parabola tungkol sa dalawang uri ng alipin o servant na tinatawag. So ngayong gabi pag-aaralan po natin yan sa Mateo 24 ang tungkol sa gaya ng magnanakaw at sa dalawang uri ng alipin or servant po sabi diyan sa Mateo 24. So tingnan po natin sa next slide. Sabi nga ay as a thief in the night. Yun po. Pag-aaralan natin yung tungkol sa gaya ng magnanakaw na darating po sa gabi. At yan yung titingnan natin kung sino ba yung tinutukoy na magnanakaw at sino yung tinutukoy na mga taong mananakawan ng nitong magnanakaw na ito. At titingnan natin kung sino po yan sa konteksto at sa sinalita po mismo ng ating Panginoong Hesukristo po. So sa next slide po, i-continue natin sa Mateo 24 sa verse 42. Basahin po natin sa Biblia po ang sinasaad dyan. Naka-off yata po ang mic. Naka-mute tayo, pasensya na. Ang sabi, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Ayan po. Malinaw po ang sinabi po ni Jesus Christ na sabi, ang kailangan daw nating gawin ay mangagpuyat kayo or sa English ay keep watch or be watchful po ang ibig sabihin. Sabi diyan sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Yan po ang wika po ni Kristo. Hindi natin po alam ang oras, ang araw, ang panahon kung kailan darating si Kristo. Pero kaya nating alamin gaano po kalapit. Based sa binigay niya lahat dito sa Mateo 24 na mga palatandaan. Pero hindi natin pwedeng i-forecast at isabihin na ganito o ganyang araw or taon darating ang Panginoon. Wala pong ganon na binabanggit ang ating Panginoong Hesukristo. Ang bilin niya po sa verse 42 ay sabi, therefore keep watchful. Ibig sabihin po ay mangagpuyat kayo. Nang ibig sabihin ay palaging magbabantay sa paghihintay po sa pagbabalik ni Kristo. Pag-aaralan ang kanyang banal na salita, lalong-lalo na ang propesiya ng Mateo 24 at iba pang apocalyptic na prophecy
na nagtutulak kung paano darating ang Kristo. So, yun ang ibig sabihin ng maging mga puyat po kayo na sinasabi ni Kristo. Kasi hindi natin alam ang oras, ang panahon o ang araw kung kailan darating ang Kristo. Lalo na yung pagsara ng pintuan ng awa o yung close of provision. Darating yun na hindi natin alam, kaya pag-aaralan natin kung paano mangyayari ang close of provision at ang second coming ni Jesus Christ. Kaya ang kailangan natin gawin, mga puyat kayo. Ibig sabihin, pag-aralan natin ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagpupuyat, not literally, but thematically, na yung tinutukoy ni Kristo na mga puyat kayo. Na ibig sabihin, nakapokus tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Patuloy natin siyang binabantayan at pinag-aaralan ang kanyang mga iniwang bilin at mga salita po base sa Biblia bilang pundasyon natin ng katotohanan po. Sa next slide po, i-continue natin sa verse 43 po. Ano pa ang winika ni Kristo sa verse 43 po? Datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw at siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Hanggang sa verse 44 pa po. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Ayun po. Napakalinaw ng sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin alam ang oras ng pagparito ng anak po ng tao o ni Jesus Christ. Kaya ang kailangan natin gawin, sabi, ay magsihanda kayo. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Na sabi nga doon ay unawain ito. Sabi ni Kristo, understand this. Pinapaunawa po ni Kristo sa atin yung binanggit niya dito sa Mateo 24, lalo na yung tungkol sa gaya ng magnanakaw na darating na binabanggit po ng ating Panginoon. Kaya ang kailangan natin gawin, maghanda bilang itong house o yung tahanan ay sabi nga ay darating ang gabi na meron sasalakay na magnanakaw. Kaya kailangan nating maging mapaghanda or mga puyat po ang ating mga sarili po sa panahon po na ito. Ang ibig sabihin, patuloy tayo na nakapokus sa pinangako ni Kristo na siya po ay babalik po sa ikalawa sa pamagitan ng ating pananampalataya na isang uri ng paghihintay sa ating Panginoon, bagaman hindi natin alam kung kailan, pero dahil sa pananampalataya ay nakakasigurado tayo kung paano darating si Kristo at kung gaano kalapit ang pagbabalik po niya. Dahil nakikinig tayo sa kanyang salita o pinag-aaralan po natin ang kanyang iniwan na mga banal na wika sa banal na kasulatan po. So yun yung kailangan nating gawin, mga puyat sa panahon po na ito habang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. At hindi dapat tayo panghinaan kung nakikita man natin yung mga krisis na binanggit ni Kristo sa Mateo 24 sapagkat dapat po talagang mangyari yan sapagkat winika yan ni Kristo na yan yung mangyayari hanggang sa bago po siya dumating. Kaya hindi natin kailangan panghinaan bagkus lalo pa tayong lumakas sa pananampalataya na maunawaan ito na ito ang mga sinyales na si Kristo ay malapit na pong bumalik po ayon sa winika niya dyan sa Mateo 24 hanggang sa verse from 43 to 44 na binasa natin sa gabi na darating po na yan, i-continue natin doon sa similar na nangyari sa panahon po ni Noah or ni Noe po sa Genesis chapter 7 verse 16. Paano nangyari yun pong tinatawag na close of provision?
At ang mga nagsilulan ay lumulang lalaki at babae, na ang lahat na laman, gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos, at kinulong siya ng Panginoon. Yan po. Napakalinaw po ng sinabi ng ating Panginoong nasa panulat po ni Moses sa panahon po ni Noah o doon dyan po sa aklat ng Genesis na binabanggit po na nung panahon bago ang baha, nagkaroon muna po ng tinatawag na pagsara ng pintuan ng awa or close of provision. Ang ginawa po ng Diyos, sinarahan po sina Noah sa loob ng arko po nung sila ay pinapasok. Ang Diyos po ang nagsara, hindi po sina Noah. Sa translation diyan sa dating Biblia, sabi, kinulong siya ng Panginoon. Kasi sa Hebrew, yung salitang shut or kinulong or sinarahan, ang ibig sabihin po ay sinilyuhan. Ibig sabihin po, sina Noah po ang meron pong seal of the living God sa nung maganap po ang pagsara ng pintuan ng awa o close of provision para po dun sa unang daigdig po natin na ginunaw sa bahang tubig. Ang Diyos po ang nagsara sa panahon po ni Noah. Gayon din tayo sa uling araw. Ang Panginoon din po ang magsasara ng pintuan po ng awa sapagkat si Kristo ang ating high priest o ang ating dakilang saserdote na gumagawa ng kanyang daily minister at saka yearly minister symbolically doon sa heavenly sanctuary. Ginagawa ni Kristo bilang high priest at darating ang araw na babalik siya dito bilang hari ng mga hari. Sabi sa Revelation 19. Kaya hihinto ang gawain ng pagiging high priest ni Jesus Christ sa heavenly sanctuary kapag po naganap na yung tinatawag na pagtindig ni Miguel o yung tinatawag na close of provision o pagsara ng kaligtasan o pintuan ng awa. Kapag nagsara ng pintuan ng awa, wala nang mediator na tagapamagitan pa sa taong mga makasalanan. Kaya habang bukas po ang provision, habang si Kristo ay nasa sanctuary, sikapin po natin na lahat ng kasalanan ay ma-blotted out o mabura po ito dun sa record sa talaan po ng aklat ng langit po. At sinisiyasat ngayon sa hukuman ng langit doon po sa makalangit na sanctuaryo po. Kaya habang bukas ang provision, patuloy nating iproklama ang ebanghelyo at ganun din ang pagsisisi mula sa mga kasalanan po natin. Dahil namamagitan po si Kristo sa gitna po natin, yun po ang kailangan nating gawin. May panahon na binabanggit na magsasara ang pintuan ng awa. Kaya hindi po laging bukas po yan. May panahon na yan po ay titigil o magsasara po. Sabi sa Biblia. At gaya nitong example sa panahon ni Noah, nagsara po ang arko na ipinagawa po sa kanila. Sa next slide, tingnan natin po sa sulat ni Ellen White sa kanyang ginawang amplification ng Genesis. So sa aklat ni Ellen White na Patriarchs and Prophets, sabi po ng ating mensahera, the massive door which it was impossible for those within to close. Sobrang hindi daw kaya na isara ng sinumang tao po yung napakalaking pintuan doon po sa malaking arko na pinagawa kina Noah. Sabi dito, was slowly swung to its place by unseen hand. Pero po, sinarhan po ito nang hindi nila nakikitang kamay. Noah was shut in. Sinarhan po, tinatakan sina Noah sa loob ng arko. Pero yung mga taong nag-reject sa habag ng Diyos or sa mercy, sa kaligtasan, sila po ay nasarahan sa labas. Hindi na po sila nakapasok sa arko. Sabi dito, the seal of heaven was on that door. God had shut it and God alone could open it. Yan po ang sabi ni Ellen White. So Diyos po ang nagsara sa aklat ay sa arko rather. Ang Diyos po ang may kontrol ng pagsara at pagbukas po ng arko at hindi po ang tao.
Ganon din po sa huling araw natin. Ang Diyos po ang may control kung paano magsasara ang pintuan ng awa ayon po sa kanyang ministeryo na ginagawa sa heavenly sanctuary bilang siya po ang ating mediator at high priest po na tinatawag. So may panahon na magsasara po yan. At masasarahan sa labas ang lahat ng mga hindi nagsisi, ang lahat ng mga patuloy gumagawa ng kasalanan o paglabag sa kautusan ng Diyos. Pero lahat ng nakinig at nagsisi sa harapan ng Diyos at nanampalataya kay Kristo, sila po ay sinilyuhan ng langit or ng silyo ng Espiritu or ang sa huling araw yung silyo na may kinalaman sa Sabbath keeping o yung seal of the living God na tinatawag sa konteksto ng aklat ng Apokalipsis. So, mapalad ang bayan na nasarahan sa loob ng arko at hindi sa labas. Kaya yan po ang dapat nating sikapin. Ang masilyuhan sa silyo po ng langit or seal of heaven, sabi ni Ellen White sa kanyang konteksto ng pag-amplify ng aklat ng Genesis sa Patriarchs and Prophets na sinulat niya. So tingnan pa natin sa next slide sa page 99 pa rin po ng Patriarchs and Prophets. Sabi ni Ellen White, so when Christ shall cease his intercession for guilty men before his coming in the clouds of heaven, the door of mercy will be shut. So malinaw po, merong tinatawag na close of provision. Kasi meron po kasi, karamihan po kasi ngayon ng mga scholar po sa Adventist, nire-reject nila ang doctrine ng close of provision. Hindi daw kasi yan biblical, sabi ng karamihan ng scholar. Hindi sila naniniwala doon sa tinatawag na last generation theology na merong magaganap na close of provision. Kasi ang paliwanag daw nila ay based doon sa sanctuary ay wala pong pag-close ng provision, kundi daily yung ginagawa daw na pagiging mediator ni Jesus Christ. So, according yon sa kanila, pero malinaw ang Bible na merong mga close of provision diyan sa Bible. At kahit sa Ellen White, sinasabi niya merong panahon na magsasara ang pintuan ng habag ng Diyos o ang pintuan ng awa o ang pintuan ng kaligtasan po. Yan ang sabi. At mangyayari yan gaya sa panahon ni Noah na unexpected po. Hindi inaasahan ng mga makasalanan. Pero ang bayan ng Diyos, makikita nila kung paano nagsara ang pintuan ng awa. Gaya sa panahon ni Noah, nakita nila kung paano isinara ng Diyos ang pinto doon sa daong na pinagawa sa kanila. Ganon din sa huling araw. Sa pamagitan ng mga sign, makikita natin kung nag-close na ang provision. At ang sign doon, kapag nag-start na ang unang salot na ibinubuhos sa lupa. Kapag nasaksiyan na natin yon, isa lang ibig sabihin nun, nag-close na ang provision sa sangkatauhan po. Kapag nagsimula na ang kagalitan po ng Diyos o yung salot na ibubuhos po sa lupa. Yun yung aabangan natin para makita natin na kung tapos na ang provision or bukas pa po. Kaya kailangan nating magpuyat, magbantay sa close of provision at sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi gaya po ng magnanakaw, sasarahan po ang pintuan sa kinagabihan po ayon sa Mateo 24. So tingnan natin pa sa next slide. May dalawang klase po ng moments in time based doon sa Mateo 24 na binasa natin kanina from 42 to 44 na merong tinatawag na close of provision na sabi, gaya ng magnanakaw, darating po ito sa kinagabihan po habang ang karamihan ay nangatutulog. Pero ang bilin sa bayan ng Diyos, mangagpuyat kayo. Pag sinabing kayo, ang tinutukoy ni Kristo ay ang kanyang mga tagasunod or Kristiyano. Ikalawa, when those who were sleeping awake and realize that the thief has come. So malinaw po, yung mga makasalanan na nasarahan sa close of provision, kapag naganap na ang salot at ang pagdating ni Kristo, doon lang po nila marirealize na huli na po pala ang lahat o tapos na po ang kaligtasan. Kaya kahit magsisi pa sila, wala na po. Close na po ang pintuan ng awa. Kaya marirealize nila, huli na po itong mga makasalanan. Pero ang bayan ng Diyos, prepare po sila kasi nga nangagpuyat po sila
ayon sa bilin ni Kristo sa atin na mangagpuyat kayo. Yan po ang sabi doon sa Mateo 24. So tingnan natin sa next slide. Kagaya din sa panahon ni Noah. Sa next slide po. Kung paano din makikita yung dalawang klase ng moments of time. Una, nagsara yung pintuan po ng arko. At nung magsara ang pintuan ng arko, nag-start po ang the great time of trouble sa panahon na yun, na kung saan 7 araw na wala pa pong ulan. Nasa loob na po sina Noah, sa loob ng 7 araw, pinagtatawanan, inuusig sa labas ng mga manguusig, pinagwiwikaan ng samot-sari, sabi ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets. Pero po, hindi nila alam, nagsara na po pala ang kaligtasan. Hindi alam ng mga makasalanan. Kaya sa ikalawa, yung mga makasalanan, na surprise po sila nung dumarating na po ang bahang gunaw po. Hindi nila inasahan na darating na pala ang hatol po ng Diyos. Kaya dalawang klase po ang tinutukoy na moment ng panahon. Una, pagsara ng pintuan ng awa. Ikalawa, ang pagdating ng Panginoon o yung hatol ng Panginoon po. So dalawang events po yan. Close of provision na hindi namamalayan, na gaya ng magnanakaw na darating sa gabi. At ikalawa, ang pagdating mismo ng Panginoon po upang igawad ang kanyang hatol sa mga makasalanan o mga impenitent sinners na hahatulan po ng ating Panginoon. So tingnan natin sa next slide kung totoo ba ang close of provision. So medyo maliit pero marami po sa Biblia ang halimbawa ng close of provision. Biblical po ang tinatawag na close of provision. Bagaman may ilang mga scholar hindi dito naniniwala, pero biblical po yan. Tawag na close of provision at maraming example po sa Bible. Halimbawa, sa panahon ng bansa ng Israel sa mga Hudyo, may panahon po na nagsara ang pintuan po ng awa sa panahon ng mga Hudyo po at nalipat sa mga Hintil ang preaching of the gospel po. Ikalawa, kahit doon sa Babylonia, meron din pong close of provision. Kung maaalala nyo sa Daniel 3 at saka sa Daniel 5, makikita nyo po, meron pong tinatawag na close of provision po para sa Babylonia sa panahon ni Belshazzar, na kung saan nung kinagabihan nag-close na po ang provision noon at dumarating na ang hatol ng Diyos, sumasalakay na ang mga Persian po sa Babylonia at mawawasak ang kaharian ng Babylonia po kasi nag-close na ang provision. Ikalawa, gaya sa Sodoma at Gomora. Bago po ginunaw ang Sodoma, nagkaroon po ng tinatawag na investigative judgment. After po masuri lahat ng mga tao sa Sodoma at Gomora, dumating po ang hatol po ng Diyos. Nung mag-close na po ang provision po, nawasak po ang Sodoma at Paul ng mga Hudyo po. Nagkaroon din ng close of provision po sa Ezekiel 8 kung ating titingnan bago iginawad yung hatol po sa mga Hudyo nung panahon na yan. At ganun din sa mga huling araw po natin sa Revelation 15 verse 5 to 8, meron pong tinatawag na close of provision. Yan yung magaganap sa inaharap na close of provision. So basahin po natin ang Revelation 15 5 to 8 na close of provision, about sa close of provision. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at ang santuaryo ng tabernakulo ng patutuo sa langit ay nabuksan. 6. At sa santuaryo ay nagsilabas ang 7 anghel na may 7 salot, nararamtan ng mahalagang bato, tunay at makintab, at nangabibigkisan ng gintong pamigkis ang kanilang mga dibdib. 7. At isa sa 4 na nilalang na buhay ay nagbigay sa 7 anghel ng 7 mangkok na ginto na puno ng kagalitan ng Diyos, na siyang nabubuhay magpakailanman. 8.
At napuno ng usok ang santuaryo mula sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan, at sinuman ay hindi nakapasok sa santuaryo hanggang sa matapos ang 7 salot ng 7 anghel. Ayan po, napakalinaw po. Meron pong tinatawag na close of provision. Ang sabi diyan sa verse 8, sino man ay hindi nakapasok sa sanctuaryo po. Bakit kaya? Close na po kasi. Wala na pong mediator. Tapos na po ang gawain ni Kristo bilang high priest sa heavenly sanctuary po. Palabas na po si Kristo ng sanctuary na puno na po ng usok ang sanctuary. Tapos na rin po yung tinatawag na cleansing of the sanctuary po sa symbolic na paglilinis ng sanctuary dahil doon sa kasalanan na nalipat kay Kristo at nadungisan ng sanctuaryo. So tapos na po ang paglilinis sa sanctuaryo. Tapos na din ang araw ng pagtubos. Tapos na rin ang investigative judgment. Nagsara na po ang pintuan ng awa. Kaya ang sabi, walang nakapasok sino man po hanggat hindi natatapos ang 7 salot po. Ibig sabihin po, magko-close ang provision kapag nagsimula na po ang 7 salot. Sarado na po ang pintuan ng awa. Kaya sa panahon po ng 7 salot, wala na pong mediator o tagapamagitan man sa sangkatauhan po. At silyado na po ang bayan po ng Diyos na haharap sa matinding trouble gaya ni Noah at naghihintay sa darating na execution ng judgment po ng ating Panginoon sa second coming o gaya ng bahanggunaw sa panahon ni Noah po. So merong close of provision based dyan sa Revelation 15. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng ilang Adventist scholar na wala daw close of provision. Kasi nga, may mga reason din sila pero malinaw po ang Apokalipsis at ang konteksto ng sanctuary. May panahon po nahihinto ang gawain ni Jesus Christ bilang high priest sa most holy place ng sanctuary po at igagawad ang kanyang hatol po sa sanlibutan. Ang kagalitan po ng Ama, ng Diyos Ama, ibubuhos po sa sangkatauhan nang walang namamagitan po sa mga makasalanan po. Kaya parurusahan sila sa 7 salot, ang Babylonia po. So merong close of provision. At yung pagdating na yan ng close of provision, gaya yan ng magnanakaw na sasalakay sa gabi. Kaya ang kailangan natin gawin, mga puyat at paghandaan ang close of provision at ang pagbabalik ng ating Panginoon Hesus Kristo. So sa next slide, tingnan natin yung testimony ni Ellen White sa volume 9. Sabi ni Ellen White, Jesus has left us word. Watch ye therefore, ibig sabihin mga puyat kayo, for ye know not when the master of the house cometh, at even or at midnight, or at the crowing, or in the morning, lest coming suddenly he find you sleeping. And what I say unto you, I say unto all, watch, we are waiting and watching for the return of the master. So malinaw po, ang kailangan nating gawin ay mangagpuyat at mangaghintay sa pagdating ng tinatawag na Panginoon or Master ng tahanan po or ng bahay, sabi dito. What time is here referred to, sabi ni Ellen White, not to the revelation of Christ in the clouds of heaven to find the people asleep, no, but to his return from his ministration in the most holy place of the sanctuary. So malinaw po, yung binasa natin kanina sa Mateo 24 na gaya ng magnanakaw, minsan nami-misinterpret ng ibang nagtuturo na iniisip nila yan yung second coming. Yung gaya ng magnanakaw, mali po. Sabi ni Ellen White dito sa kanyang testimony, yung gaya ng magnanakaw na darating, ito po yung close of provision na hindi namamalayan po na dumarating sa gabi. Ito yung gagawin ni Kristo na pagtindig niya doon sa kanyang throne bilang high priest, at yan yung nasa Daniel 12 verse 1. Basahin po natin ang Daniel 12 verse 1 kung paano po magaganap ang close of provision. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan.
at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Ayan po, malinaw po. Ang sabi, may panahon po, natatayo daw po si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti po ng kanyang bayan. Ibig sabihin po, si Miguel ay titindig. Pag sinabing titindig or tumayo, ibig sabihin po, nagsisignify ng isang aksyon or gawain doon sa makalangit na sanctuary na pag sinabing tatayo, close of provision po ito. At sino ito si Miguel? Hindi po ito created being si Miguel. Si Miguel po ay si Jesus Christ. Tandaan po natin, doctrine niya ng Adventist. Si Miguel po ay si Jesus Christ. Pag sinabing Miguel, sa wikang Hebrew ay Mikael. Lang ibig sabihin po, sino ang kagaya ng Diyos? Walang iba kundi si Kristo ang express image ng Ama po. Kaya si Jesus Christ po ang tinatawag na Mikael or Miguel. At ito po si Kristo, titindig po siya sa gitna po ng kanyang bayan. Ibig sabihin, after po ng investigative judgment, titindig po si Kristo bilang high priest. Ibig sabihin, magkakaroon ng pagbabago ng ginagampanan. So from high priest, titindig si Kristo at papalit siya ng kanyang kasuotan. Sabi ni Ellen White diyan, si Kristo ay isusuot niya yung kanyang pagiging hari ng mga hari po para bumalik sa kanyang second coming dito sa lupa. So ibig sabihin po, based dito sa context ni Ellen White, yung darating na gaya daw po ng magnanakaw sa gabi, sa konteksto ni Ellen White, ito po yung pag-close of provision, yung ginagawa ni Kristong ministeryo dun sa heavenly sanctuary, yung paglilipat from high priest to kingly role na tinatawag. So magkaiba yung pagiging high priest niya at yung pagiging king of kings niya. So habang bukas ang provision, si Kristo ang ating high priest, ang tagapamagitan po natin sa harapan ng Ama. At ganoon naman, pagkatapos ng close of provision, si Kristo po ay hari ng mga hari at igagawad na po ang hatol sa Babylonia po, ang kagalitan po ng Ama. Isusugo yung 7 anghel na may dala na 7 mangkok ng mga salot daw po, sabi sa Revelation 15 na binasa natin kanina. So ibig sabihin, yung darating na gaya ng magnanakaw, hindi ito yung mismong second coming, kundi ito po yung tinatawag na pagsara ng pintuan ng awa, na hindi namamalaya nila, ninakawan na po pala ang ang sangkatauhan po ng habag, ng mercy, at wala na ang salvation. Kumbaga, pinull out na sa sangkatauhan po. Nagkaroon ng change ng ginagawa doon sa sanctuary po. From high priest to king, yun po ang changes na magaganap sa close of provision po. So tingnan natin sa next slide yung chart kung ano yung tinatawag na gaya ng magnanakaw sa gabi. So yan po yung chart ng before mag second coming. Dalawang event yan. Close of provision at second coming. Sa pagitan po niyaan ang tinatawag na the Great Tribulation sa Mateo 24 o tinatawag na 7 salot sa aklat ng Apokalipsis. So sa panahon na yan, dalawang klase ang tao. Isang nangatutulog, isang nangagpupuyat. Saan tayo dapat dyan? Doon dapat tayo sa nangagpupuyat or watching. At hindi dapat daw tayo doon sa nangatutulog. Bakit po? Kasi yung mga nangatutulog, hindi po nila namalayan, ninakawan na po sila. Dumating na pala yung magnanakaw, kinuha na yung mercy, yung salvation sa kanila. Nagsara na po ang pintuan ng awa. Kaya na-surprise sila nung maganap ang second coming. Pero yung bayan po ng Diyos na nangagpuyat, nagbabantay sa mga kaganapan at sinasaksiyan nila ang kaganapang natutupad, hindi sila gaya ng magnanakaw na inabutan sa gabi, kundi sila po ay masaya sa pagdating sa second coming kasi nga naunawaan nila at sigurado sila na save po sila dahil po sa kanilang pagtsatsaga. Nasabi nga ni Kristo, sila ay nangagtiis sa panahon po na yan ng the great tribulation po. So,
doon dapat tayo mapabilang sa mga nagpupuyat at hindi sa nangatutulog. Kasi kung nangatutulog tayo, hindi tayo nagmamalay, nag-close na po ang provision. Para hindi tayo maging ganon, na gaya ng ninakawan ng magnanakaw sa gabi, na inalis na yung mercy at salvation na hindi natin namamalayan, dapat po patuloy tayong nagmamatsyag at nangagpupuyat sa mga kaganapan sa mga huling araw. Kasi yan yung role bilang Adventist natin na tinatawag o naghihintay. Kailangan nating magpuyat upang hindi tayo datnan ng close of provision na gaya ng isang magnanakaw at ma-realize natin tapos na pala ang provision. Sana wag ganon. Sana doon tayo sa mga nagpupuyat at hindi sa nangatutulog po. Yan ang konteksto ng huling mga verses dito sa Mateo 24. Yan ang gustong i-emphasize ni Jesus Christ, tayo ay mga puyat at hindi mga tulog po. Yan ang sabi dyan. So malinaw doon sa gaya ng magnanakaw sa gabi. Hindi po yan yung second coming mismo, kundi yung pagsara ng pintuan ng awa. Kasi marirealize yan kung nagsara na ba o hindi pa. Kaya yan yung gaya ng magnanakaw, nasasalakay sa gabi. Ang masasamsaman lang diyan ng na sa gabi ay yung mga nangatulog. Kasi nga natutulog sila. Hindi nila namamalayan yung magnanakaw, kinuha na sa kanila yung mercy at yung salvation po. So tapos na pala. Saka nila marirealize pag nag-second coming na surprise sila. Tapos na pala ang provision at dumarating na ang Kristo po. At sila ay natagpo ang makasalanan po. So yun, sana wag tayo doon mapabilang po. Kaya ang bilin, mga puyat po kayo. Next slide po. Yung natitirang verses sa sa chapter 24. Ito ay maliit na parable ito tungkol sa dalawang uri ng alipin po or servants na tinatawag. So sa next slide, basahin po natin ang Mateo 20. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kaniyang Panginoon sa kaniyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yaong aliping kung dumating ang kaniyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kaniyang ginagawa. Ayan po. So malinaw po sa verse 45 at 46 na binabanggit diyan, may alipin na matalino or wise or faithful or tinatawag na tapat. So ito yung totoo mga tagasunod ni Kristo or Kristiyanong totoo talagang Kristiyano, mga mananampalataya ni Kristo. Ang sabi diyan, pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan na sabi upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. Ibig sabihin, umalis yung kanilang master ng household. Si Jesus Christ ito ang ating Panginoon. So naiwan tayo dito sa sangbahayan bilang iglesia at naghihintay tayo dun sa pagbalik ng ating master or ng ating Panginoon po. Pero ang sabi, itong mga tapat at itong faithful at itong mga wise or matalinong alipin, sila po ay binibigyan ng pagkain sa kapanahunan. Anong ibig sabihin nitong food at the proper time? Ibig sabihin, yung salita po ng Panginoon, ang pinoproclaim nila ay naayon sa panahon. Yung tinatawag na time relevance po, ang proclamation ng kanilang message. Kasi baka nagpo-proclaim yung mga preacher, hindi na naayon sa time o wala doon sa time yung pinoproclaim. Kaya mahalaga na nasa time din yung pag-proclaim natin ng tamang pagkain na makain ng mga taong naghahanap ng tinapay ng buhay po. So, yan yung binibigay ni Kristo doon sa mga matatalino at tapat na kanyang alipin na iniwan dito sa kanyang sangbahayan at hinihintay nila ang pagbabalik ng Master o ni Jesus Christ. Sa verse 46, ang sabi, mapalad yaong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon at maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Sumapalad pala tayo kung madatnan tayo na ganito yung ginagawa natin at hindi yung ang ginagawa natin ay katulad nung kabaliktaran ng isa pa ditong alipin na titingnan natin. So, mapalad po kung datnan tayo na nagpoproklama ng salita ng Diyos at naayon
sa panahon ang pinoproklama. Mapala daw yung gumagawa ng sinabi dyan ni Jesus, ng Panginoon diyan sa alipin po na yan. So ituloy natin sa verse 47 at 48 yung isang uri naman ng alipin pa, or ituloy pa natin sa next verses. Nakamute po yata po, brother. Sorry po, nakamute tayo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa Kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. 48. Datapwat kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kaniyang puso, magtatagal ang aking Panginoon. So ayan po. Mapalad yung nandun sa aliping tapat at matalino sapagkat ipagkakatiwala ng Panginoon ang lahat ng mga pag-aari sa kanila. Pero kung dito tayo mapatulad sa alipin na sabi sa verse 48 ay masamang alipin or wicked servant, ang sabi, yaon ay magsasabi. Anong sasabihin daw nitong wicked servant? Magsasabi siya sa kanyang puso, ibig sabihin hindi sa labi, sa kanyang pag-iisip sa puso. Anong sasabihin daw nitong masamang alipin? Magtatagal ang aking Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Iyan yung nasasaksiyan natin sa ngayon. Kumpiyansa. Yan po, yung kumpiyansa po na Yes. matagal pa yan, wala pa naman, hindi pa naman dumarating yung salot, wala pa naman yung 7 salot. Mali yung ganong mindset. Ganyan yung ugali ng masamang alipin na naghihintay sa kanyang master. Ang nagsasalita hindi labi kundi puso. Ibig sabihin, ganyan yung kanilang attitude or character po sa huling araw na ito. Sana wag tayong maging ganyan. Yung saka natin sinasabing totoo kapag nakita na natin. So hindi yung pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, hindi pa man nangyayari, sigurado tayo doon. Nananampalataya tayo. Nandiyan yan sa aklat na sa aklat po ng Hebreo yung tungkol sa yung definition ng faith na tinatawag po. Kaya mahalaga bilang totoong servant, sana wag tayong matulad dito sa aliping wicked na ito. Kasi ganyan ang sinasabi niya sa kanyang puso. Magtatagal pa ang kanya daw pong Panginoon o matagal pa, mahaba pa daw na panahon. Makakarinig tayo niyan madalas sa mga, kahit sa kapwa natin mga Adventist naghihintay. At tandaan natin, itong servant na tinutukoy dito ay naghihintay sa kanilang Panginoon. Ibig sabihin, Adventist by definition kasi sila ay naghihintay. Pero dalawang klase sila. Isang tapat at isang hindi tapat. Or isang mabuti at isang masamang alipin. Isang matalino at isang masamang alipin po. So yun po yung pinapakita ni Kristo. So ituloy natin sa verse 49 hanggang sa 50. At magsimulang bugbugin ang kaniyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. 50. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. Ayan po, napakalinaw. Yan ang explanation po doon sa tinatawag na gaya ng magnanakaw na darating po sa gabi. Nilinaw ni Kristo gamit ang parable. Ibig sabihin po, sa verse 49 to 50, ang gagawin ng masama, sabi doon sa verse 49, dahil nga sabi niya magtatagal pa daw ang Panginoon. Kaya ano yung action na ginawa nitong masamang alipin? Sabi diyan, nagsimulang bugbugin ang kanyang kapwa. So ibig sabihin nakipagbangayan siya sa kanyang kapwa sa halip na i-proclaim ang nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi siya doon nakapokus. Nakapokus siya sa pangingialam sa kanyang kapwa. Doon siya busy. At Yes. ano pang ginawa niya, sabi dito, nakipagkainan at nakipag-inuman sa mga lasing. So malinaw po. Naging nakapokus siya sa kanyang appetite. Yan yung danger
sa panahon natin na dapat wag diyan makapokus. At yan talaga ang gagawin ng mga tao sa huling araw. Nakapokus sila sa makalupang mga gawain. Dahil nga iniisip nila matagal pa ang Panginoon. Kaya enjoy muna sila. Yun ang nasa mindset nila. Mag-enjoy Yes. muna sa sanlibutan kasi matagal pa daw. Yun ang sabi nila. Pero hindi nila alam, sabi sa verse 50, darating ang Panginoon ng aliping yaon na masama sa araw daw po na hindi nila hinihintay at sa oras na hindi nila nalalaman. Bakit po? Kasi nga hindi nila nalalaman dahil nakapokus sila doon sa kanilang sarili at sa panlupang gawain, hindi nila po nalalaman dumating na pala ang magnanakaw sa gabi at wala na po ang provision, nagsara na po pala. At nasarahan sila sa kanilang kalagayan bilang makasalanan po. So dinatnan sila ng Panginoon na hindi nila na malalaman, masusurprise sila sa second coming ni Jesus Christ. Hindi sila prepare. Dahil nga sila po ay nangatulog or sila po ay na-busy sa kanilang gawain panlupa o dun sila nakapokus po. Yun ang context ni Jesus Christ sa kanyang parable po. Ituloy natin sa natitira pang verse sa verse 51 po. Sa next slide. At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Yan po. Ang tinutukoy na dyan ni Kristo ay yung tinatawag niyang The Great Tribulation. O yan yung 7 salot. Gaya sila ng ubas na pipisain po sa pisaan po. Ganyan po ang mangyayari sa mga aliping masasama or aliping wicked sa Ingles. Kaya sila po ang mapupunta sa kaparusahan sa Babylonia po sa Revelation 16 na sila po ay mapapasama doon sa tinatawag na mga ubas na pipisain po. Sabi diyan sa aklat ng Apocalypse 14 na siyang tinutukoy ni Kristo na itong masama na alipin ay pagpipira-pirasin or babaakin daw po. Not literally na babaakin kasi parable po ito, hindi ito literal na babaakin yung aktual na tao, kundi dadalhin siya sa matinding kapighatian po, yung tribulation na tinatawag na para sa mga makasalanan sa panahon ng 7 salot po. At doon sila mapapasama kasama yung mga hypocrites na mga tao po o yung mga mapagpaimbabaw na mga tao. Kasama sila sa parurusahan po sa 7 salot. So tingnan natin sa next slide yung chart ng dalawang uri ng alipin. So kanina, yung chart kanina ay tungkol doon sa gaya ng magnanakaw. Merong nangatutulog at merong nangagpupuyat. So nilinaw ni Kristo gamit ang parable. Yung nangatutulog, ang tinutukoy ni Kristo, ito yung unfaithful or yung wicked na servant. At yun namang nangagpupuyat, ito po yung tapat at matalino na servant o alipin po ni Kristo. The same po ng context si Jesus Christ. Kumbaga nagkaroon lang ng changes ng paraan ng pagtuturo dito sa Mateo 24. Yung una, prophetic, yung tungkol sa close of provision at sa second coming gaya ng magnanakaw. Pagdating dito sa huling mga verses, ginamit naman ni Kristo ang maikling parable tungkol sa dalawang klase ng alipin para ilinaw yung sinabi niyang gaya ng magnanakaw. In-expand lang ni Jesus Christ gamit ang parable. So, parehas lang yan. Yung unfaithful servant, ito yung nangatutulog. At yung faithful servant, ito yung nangagpupuyat. So, clear. Sa Mateo 24, pag sinabing nangagpupuyat, ito yung mga faithful. Pag sinabing mga nangatutulog, ito yung mga unfaithful na servant. At tandaan natin, ito ay mga naghihintay o tinatawag na Adventist primarily ang tinutukoy ni Jesus Christ dito. Kaya sana wag tayo mapabilang doon sa mga unfaithful servant o doon sa nangatutulog na sinasabi nila matagal pa yan, magtatagal pa ang panahon. Ganyan po ang kanilang mindset. Talagang mangyayari yan at makikita natin yan sa mga taong nagsasabing naghihintay sila, sabi nila, pero hindi naman talaga makikita sa kanilang totoong karakter kasi ang sinasabi ng kanilang puso matagal pa daw ang panahon, kaya nakapokus sila doon sa
binabanggit ni Kristo sa verse 49 ng mga gawaing pansanlibutan po. Sa next slide po. Tingnan natin yung explanation ni Ellen White sa The Great Controversy po. Patungkol doon sa tinatawag na pagsara ng pintuan ng awa or close of provision. Ito yung tanong, nasaan na tayo sa oras? Kasi sabi ni Kristo, hindi natin alam yung oras o kailan naman. Pero yung mga nagpupuyat, nagbabantay sila kung nasaan ang oras, nasaan na yung panahon, gaano nakalapit sa pagbalik ni Kristo kasi nagpupuyat sila. Sabi dito na Ellen White, ito yung natitirang R sa orasan ng prophecy. So tingnan natin dito sa The Great Controversy sa 353 na pahina. Sabi, so Miller and his associate preached the message based on Daniel 8:14 and Revelation 14:7 and failed to see that there were still another messages. The Lord. So malinaw po, yung panahon po ng unang mga Adventist natin o tinatawag na Adventist sa panahon po ni William Miller o nung panahon ng 1830s to 1844. Yan po yung unang nag-proclaim na si Jesus Christ ay malapit nang dumating. So na-failed sila dahil sa kanilang maling expectation sa 1844. Pero hindi pa yun tapos kasi ang sabi meron pang another messages na ipoproclaim at yun yung third angel message kasama yung first and second angel messages. So tingnan natin kung nasa ang oras na tayo sa prophetic clock ng prophecy po. So tingnan natin sa next slide po. Sa sulat pa ni Ellen White sa kanyang aklat na Christ Triumphant sa page 338 sa paragraph 4. Ang sabi ni Ellen White, the first and second messages o yung mensahe ng dalawang anghel na nauna were given in 1843 to 1844. Sabi ni Ellen White, binigay ito or ipinroklama ito noong 1843, 1844 sa panahon ni na William Miller o yung mga unang Adventista. And we are now under the proclamation of the third. So since 1844, tayo po ngayon ay nasa third angel's message na po. Ibig sabihin, last na po ito. Wala na pong susunod pa na magpo-proclaim. Kasi ito na yung pangatlong angel at wala nang susunod pa na another na message na ipoproclaim sa sanlibutan. Kasi ito na yung last na tinatawag na final warning na tinatawag sa huling araw na magiging cause ng tinatawag na malakas na sigaw o loud cry sa panahon ng Sunday Law Crisis. So tingnan natin sa next slide yung orasan sa biblical setting ng tinatawag na Halakhic hour. So based dito sa Halakhic hour, sa Bible, makikita natin yan sa parable ni Jesus Christ doon sa mga manggagawa sa ubasan sa buong chapter ng Mateo 20. Sa sunod pag-aralan natin yan. Itong Halakhic hour po, makikita natin ang orasan ng Biblia pabalik, hindi katulad sa atin kasi yung ginagamit nating orasan based on Roman counting yung atin na nagsisimula sa alauna, 12 hanggang alas 12. Nagsisimula sa hating gabi o kaya umaga. Sa Hebrew or sa biblical orasan, nagsisimula ito sa sunset to sunset. Ibig sabihin, paglubog ng araw hanggang maglubog ang araw, yun doon nag-uumpisa ang first hour hanggang umabot sa 12 hour. Ibig sabihin, nagsisimula sa paglubog hanggang sa maglubog at sa pagsikat hanggang sa paglubog. So yun yung ating titingnan. Sa next slide po, tingnan natin yung Halakhic hour sa prophecy based doon sa Matthew 20. Sa sunod, ililinaw natin yan. So dito, in connection lang ito doon sa close of provision at saka sa gaano nakalapit tayo sa second coming. So based sa Halakhic hour, sabi ni Ellen White, since 1844, tayo po ay nasa ika-9th hour hanggang 11th hour. At yung nasa huli, sa panahon ng before mag-Sunday law or sa panahon ng Sunday law, sila yung tinatawag na mga 11th hour worker. Ang tanong, nasaan na tayo since 1844? Tapos na yung 9th hour at yung 10th hour. Kasi nasa 11th o'clock na po tayo or nasa alas 11 sa Halakhic hour po tayo. Ang katumbas po niyan sa Roman clock ay 5 p.m. Ibig sabihin alas 5 po ng hapon. Tayo ngayon ang last na nagpo-proclaim. At paglubog ng araw, between 5 to 6 p.m.,
Yun yung close of provision. After na mag-sunset, mag-i-start yung dark hour na tinatawag. So nasa even hour pa tayo na tinatawag sa Hebrew clock. At pag nagdilim na po or dark hour na, sasalakay po ang magnanakaw sa gabi na hindi po namamalayan yung close of provision. Pero ang kanyang mga faithful na workers, mga manggagawa sa ubasan, alam nila na nagtapos po or sa mga manggagawa sa ubasan po. So kung titingnan natin, nasa 11th hour tayo, sabi ni Ellen White, especially sa panahon ng loud cry. So ilang minutes before mag 12 hour, ang panahon natin ngayon ay malapit na based sa pagmamatsyag natin or pagpupuyat natin sa pagbabantay natin sa pagbabalik ni Kristo. So yung hindi nag-aaral at nagpupuyat at nangatutulog, hindi nila ito alam. Mabibigla sila sa panahon po ng second coming at sa panahon ng the great time of trouble. So, malinaw po, since 1844 pa po yung nag-start yung ika-9th hour hanggang 10th hour, so 11th hour o'clock tayo, based doon sa mga manggagawa sa ubasan, sa parable ni Jesus Christ. At ang kasunod niyan, lulubog ang araw, wala na pong mga manggagawa. Ibig sabihin, last na po tayo na nagpo-proclaim ng tinatawag na third angel messages po. So last na to, wala nang susunod pa kasi tapos na ang gawain at manggagawa. Pag natapos na ang mga manggagawa, close na po ang provision kasi tapos na rin si Kristo sa gawain niya sa sanctuary bilang high priest, bilang tagapamagitan sa mga makasalanan, tapos na rin po. At pag nag-close ang provision, hindi na po nila matatagpuan pa ang salita ng Diyos at ang tubig ng buhay po. Sila ay mga uuhaw sa tubig at mga gugutom po sa tinapay. Yan na po yung panahon ng tagutom. Pag nag-close of provision, nahahanapin nila ang salita ng Diyos pero hindi na po nila matatagpuan kasi wala ng worker, wala na mga manggagawa sa ubasan. Tapos na po ang kanilang gawain po. Kaya yan yung dapat nating pagpuyatan, ang magmatsyag sa panahon at sa nalalapit na pagbabalik ni Kristo, bagaman hindi natin alam yung araw, oras ng pagbabalik ng ating Panginoon. Kahit yung close of provision, ang kailangan lang natin gawin, magpuyat at magmatsyag sa prophecy sa huling araw para hindi tayo abutan na gaya ng magnanakaw sa gabi or ng close of provision na hindi natin namamalayan tapos na pala ang salvation sa history ng fallen human being po. So, next slide. Ay, yun na po pala, last na pala yan. Yun lang po at maraming salamat po. So, natapos natin yung Mateo 24 na hinati-hati natin. At dito sa part 5, nakita natin yung tungkol sa magnanakaw. Ito yung close of provision at yung second coming. At yung parable ng dalawang servant, isang tapat at isang hindi tapat. Yung tapat, ito yung nangagpupuyat at yung hindi tapat, ito yung nangatulong. So sana po, doon tayo mapabilang sa nangagpupuyat. At bilang mga manggagawa po sa ubasan, gawin natin yung ating gawain po. Huwag tayong mga tulong. Kasi nga, manggagawa tayo sa ubasan. Kailangan po tayo maging gising at magpuyat po habang hindi pa lumulubog po ang araw. At huwag nating isipin, huwag nating sabihin sa ating puso na magtatagal pa ang Panginoon. Dapat ang sabihin natin, Jesus is coming. Hindi soon, kundi talagang Jesus is coming. Hindi soon, kundi talagang malapit na. Kasi pag soon, puro soon, matagal pa yun. Huwag natin sabihin na sobrang tagal pa yung pagbalik ng Panginoon. Kundi, i-proclaim natin ang sinabi sa Mateo 24 na mga sign na nagpapakita kung gaano kalapit si Jesus Christ po. So yun lang po at maraming salamat at magandang gabi. Alright, maraming salamat Brother Bernard sa napakagandang topic sa gabing ito at napakalinaw po ng pagpapaliwanag regarding sa ating pong topic mga kaibigan ko na dapat huwag tayong magkumpiyansa, huwag po nating isipin na ang Diyos ay magtatagal pa at dahil doon gagawa tayo ng mga bagay na hindi na yun sa kalooban ng Panginoon, hindi po dapat kundi bagkus dapat
advance po ang ati pong pag-iisip sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa ati pong kaligtasan. So ati pong babatiin ang ati pong mga followers, yung ati pong mga ginigiliw na mga sumusubaybay. Diyan po kay AG Salinas Tagli. Good evening, Brad. Magandang gabi din po, brother. At ganoon din sa ati pong kapatid, elder ng Pinagkaisa Church, Brother Reynaldo Asinas Ranald. Magandang gabi po, kapatid. At ganun din sa ati pong Auntie Kaning Beltran, magandang gabi po sa lahat. And then also kay Sister Judith Abalye, good evening mga kapatid, magandang gabi din po. At kay Ate Ina Veronica Esmeralda Lake, magandang gabi po, Ate Ina. At sa lahat ng ati pong mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay at wala pong sawang panoorin ang ati pong isinasagawang paghahayag ng mga katotohanan ng mga salita ng Diyos. At ati pong ibahagi ang mga salita ng Diyos upang magbigay paalala, babala sa bawat isa po sa atin na higit na kailangan po natin ang pag-aaral sa mga salita ng Diyos upang ati pong masubaybayan ang takbo ng ati pong panahon. At higit sa lahat, kailangan po na sumunod tayo sa naayon sa kalooban ng Panginoon. So, ganun din sa ati pong kapatid, Brother Anthony Gutierrez Abatayo. Magandang gabi po, brother, dyan po sa may Masbate, regards sa ati pong mga kapatiran dyan, especially na sa ati pong butihing pastor, Makadat. At sa inyong lahat, sa inyo pong pamilya. So regards sa inyong lahat dyan. And then kay Brother Alexis Bonomunda, thank you for watching. So wala naman pong pahabol na tanong, Brother Bernard. At yun lang po ang nais po namin na i-share po natin ang mga salita ng Diyos. At sabi nga po, sharing is caring, no? Para po ati pong maipaabot ang mga katotohanan sa ati pong kapwa-tao. So ang ati lang pong gawain ay ibahagi ang mga salita ng Diyos sa Zacarías 8:16. Ano po, na dapat po nating i-share. Maniwala man o hindi, kailangan maibahagi po natin ang mga salita ng Diyos para sa darating na panahon, hindi po sisingilin ng Diyos sa atin ang mga kaluluwa, yung dugo, na baka masisi tayo, Brother Bernard, o alam mo pala, nasa katotohanan ka, bakit hindi mo ipinagbigay alam sa mga tao. So yung alam po natin, kailangan ibahagi po natin. Ano po? So maraming salamat mga kaibigan at mga kapatid. Kung sakaling meron kayong mga request topic, pwede po kayong mag-request. I-message nyo lang po ako sa Messenger or i-type nyo sa ating comment section para bigyan po natin ng panahon kung anong nais niyo pong topic. Ano po? At sa mga magtatanong, pwede rin po kayo magtanong, mga kaibigan ko. So wala naman pong tanong, Brother Bernard. So proceed na po tayo sa ating pong closing prayer. Sa inyo po, kapatid, ang panalangin. Maraming salamat po at magandang gabi po sa lahat ng nanood. Tayo po ay manalangin para po sa closing ng programa po na ito. Amang banal, kami po ay
inyo pong pagpapala ang natamo ng bawat isa po sa nakinig at ganoon din sa nagsalita at sa lahat palang makikinig at manonood sa programang ito po. Nawa po ang inyo pong dakilang pagpapala ang manguna po sa kanila. At ganoon din po ang inyo pong dakilang presensya, ang banal na espiritu ang mangusap sa bawat puso namin na wag naming sabihin na magtatagal pa ang pagbabalik ng inyo pong bugtong na anak na si Jesucristo. Bagkos ay pag-aralan namin ang kanyang salita at manampalataya po kami sa inyo at sa inyo pong bugtong na anak na siya po ay totoong nalalapit na pong babalik sa lupa pong ito. Batay sa mga sign na ibinigay po sa Mateo 24 na sana po ay patuloy namin pag-aralan at magpatibay po ito ng lakas ng pananampalataya po sa pamumuhay namin bilang Kristiyano. At ganun din, maging lumakas din po ang aming pisikal na pamumuhay at upang makatindig kami sa panahon ng the great time of trouble at makapag-prepare sa panahon na darating po ang pitong salot na ibubuhos po ninyo sa dakilang Babylonia. Ngunit sa pamagitan ng pananampalataya ay sinisigurado po ninyo na kami po ay iingatan sa darating na kapighatian at makatindig sa pagdating ng kordero ang inyo pong anak na si Jesus. At ganoon din hinihiling po namin ang kung ano man po ang kinasumpungan sa bawat isa sa amin na mga pagkukulang, mga pagkakasala sa salita at sa gawa, nawa po inyo po itong patawarin dyan po sa inyong sanktuaryo sa kaitaasan po ng sangkalangitan. At ang lahat po ng ito ay hinihiling po namin sa pangalan po ng aming Diyos at sa personal naming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Hello po. Nakamute po yata po kay brother. Alright. Huling mensahe, Brother Bernard, sa ating pong mga sumusubaybay, mga followers po natin. Maraming salamat po at magandang gabi po sa lahat ng nanood, sa mga followers at patuloy po tayo dito sa pag-aaral sa salita po ng Diyos. At may karugtong pa po ito. Chapter 25 na po yun. Hindi na po siya chapter 24. Kaya pag-aaralan natin yan. Pero kung may request kayo ibang topic, welcome po yan. Bukas po sa programa po na. Yun lang po at magandang gabi po. God bless. Okay. Maraming salamat, Brother Bernard, at sa ating pong mga sumusubaybay. Don't forget to share our Facebook page, ang Alamin Natin, and also ang The Last Trumpet, and also sa ating pong account, no, Jebels. So sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos at sa buong puwersa ng Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Séptimo Día, mula po sa kinaroroonan ng aking pong nag-iisang partner, Brother Bernard Marinda, from Tigbinan, Camarines Norte, at mula po dito sa aking kinaroroonan sa National Capital Region, headed by Pastor Almario Flores, Calabarzon area, Pastor Roel Batuto, Norte area, Pastor Dante Banda, Bicol Region, Pastor Roy Hirana. Ito po ang amin pong masabi. Mapalad ang babasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Purihin ng Diyos. God bless us all.